kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Mas takalan ang pangalan, laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa... Yun, good day sa inyo lahat at welcome sa ating YouTube channel. Ito mga master, panoorin natin itong pag-iyak nitong mga congressman na to, no, sa kanilang press conference dahil sa hindi pagdalo ni VP Sara sa budget hearing. Panoorin natin to mga master. Pero bago tayo magsimula, syempre shoutout sa inyo lahat at panoorin na natin to. I guess in addition to that po, no, and that's rightly put by DS Suarez, on the part of the minority naman, usually when there are any irregularities or when any answer is insufficient, we would usually defer. But for once, yung minority po all in agreement na wag naman yung ultimatum na defer, we are extending maximum leniency in the hopes that we would come to a, you know, productive resolution to this chapter of the budget hearings. Yet, after 17 hours of deliberation, not one authorized representative was there. But yun nga po, pinag-usapan, kahit yung minority, hindi po ipapa-defer. We are willing to take it up the next day, and as mentioned already by Congressman Bongalon, should it come to that, we're also willing to take it up again on Wednesday, just to uphold our constitutional duty to pass this budget. We're doing all that we can. We're exerting all our efforts. Kahit nakawawa na po si Kong Zia, nakita po namin after 17 hours, hinintay niya po talaga. And if, I don't know if nakita sa live stream, pero natutulog na po siya sa corner. Kawawa daw. Sino kaya yung kawawa? Di ba parang si VP Sara yun? Dahil pinagkakaisahan nyo? Waiting, and unfortunately, I feel like he will wait again today, and he might have to wait again tomorrow. Huwag na kasi maghintay. Di ba sabi naman ni VP Sara, kayo na bahala? No po, panawagan lang po siguro namin is, wag naman pabitin po, no? Let's conclude this budget. Nabitin ba? Nabitin? Lahat naman po ng lahat naman po ng mga departamento kailangan dumaan sa prosesong ganito. Tama naman 'yon. Dito. Tama naman 'yon, lahat naman. 'Di ba? Pero umatin na naman din diyan si VP Sara eh. At sinabi naman din niya sa inyo na kayo na bahala, 'di ba? Sinabi niya na 'yon. Binibigyan naman po ng respeto at paggalang, no, ang opisina ng Vice President. Yun lang, sana umattend, no? At respetuhin ang proseso. At sana wag pa-baby, no? Sino kaya ang pa-baby? Sino kaya ang pa-baby? Talagang kailangan kasi nating kailangan kasi nating malaman, no, kung saan niya dinadala, ginagamit, no, yung budget ng OVP. So sana tanungin niyo din kung saan ginagamit at dinadala yung pinapatong na pera sa mga budget. Yung kagaya ng sinasabi ni VP Sara. Tsaka yung sinasabi ni VP Sara na kinokontrol ng 2 tao yung budget ng Pilipinas. Respetuhin niya yung proseso, no? At magpadala ng representative or umattend siya sa budget hearing na lahat naman ng mga departamento ay ginagawa. Gustong-gusto talaga nilang pumunta si VP Sara, no? Wala kayong mag-isa, no? Lintik naman kasi. Napaghahalataan kasi kayo ng todo-todo. Namumuliti ka lang kayo. Lalo na yung sila, no? Sino ba yon, yung babae? Si Raul, tapos si... Basta yung babae? Nakakalimutan ko talaga lagi pangalan nun. Natanong na pala yon yung nakaraang budget hearing, tas tinanong ulit. May sagot na naman din, pero kailangan pa ulit tanungin. Di ba? Halata na lang talagang namumulitik eh. Kaya nga ito sinasabi ko eh. Kung meron kayong nakikita na itong si VP Sara may ginagawang anomalya sa budget niya, kasuhan nyo na kagad. Ang dami nyo pang itche-boreche. Doon naman din ang punta nyo. Pero bakit pa kayo tanong ng tanong ng mga bagay na alam nyo naman din na yung sagot? Thank you, Marian. Let's move to the next question from Vivian Gulia of ABS-CBN 2.
Good morning po. Clarification lang, as of now, until this time po, wala pa ring letter of explanation na ibinibigay sa Kamara ang Office of the Vice President regarding the absence, and wala pong dumating today na representative from the Office of the Vice President. And just to reiterate the question po kanina, what will happen if on Wednesday, wala pa rin pong ipadalang letter or of explanation or representative ang OVP? Yeah. Well, from my knowledge, as of today, wala pa rin pong pinadadalang explanation, wala pa rin pong pinadadalang sulat o anumang document para ipaliwanag kung bakit wala po sila kahapon. We will wait for the entire day of Tuesday because we really want to progress already dito po sa plenary debates ng iba't ibang mga ahensya. Medyo Kayo na nga daw bahala. Ba't hindi nyo maintindihan yun? Kayo na bahala. Huwag na tayo magsayang ng oras pa sa mga plenary debate na yan. Alam naman namin yung gagawin nyo kay BP Sara. Iipitin nyo lang. Isikip na nga po dahil yung ibang mga departments nakaschedule for today, yung ibang ng mga unahin nyo muna yun. Di ba? Departments na hindi po na-defer nung nakarang linggo, nakaschedule for today at yung iba naman para bukas. So I do hope that we're able to close this chapter and we can move forward already because we're scheduled to go on break on the 25th, so sa Wednesday. So kailangan po talaga matapos kagad namin to within the given time period. Now, doon po sa tanong po ninyo kung wala pa rin po, siguro mas maganda pong antayin po natin kung ano po ang magiging aksyon ng plenaryo dito at kung ano po ang magiging rekomendasyon ng Committee on Appropriations because they're the ones presenting the budget right now on plenary. So this is not a decision for us to make but rather a decision for the 315 or 16 congressmen who compose the House of Representatives. But can you at least walk us through the scenarios po, possible scenarios? For example, posible po bang ipasa yung budget, could it delay the target to pass the national budget on third reading on Wednesday? Or posible po bang yung panukalang 733 million, yun na yun? Or posible bang bumaba pa po yung panukalang budget para sa Office of the Vice President? Okay na yun. Sabi nga ni BP Sara, sila na bahala eh. Pero bakit pinipilit pa rin nila na si BP Sara pumunta dyan sa budget hearing na yan? Ewan ko talaga dito sa mga to. Di ba? Tapos ang gusto nyo lang naman, yun lang ang budget na ibigay kay BP Sara. Paano nyo padidepensahan yun? Kung ano naman yung gusto nyo, yun naman daw yung masusunod. Di ba? Kaya talaga, pag kay BP Sara, todo kayo, pagdating sa budget. Pero yung budget para sa 2025, gusto nyo madaliin. Tinanggal nyo si Kong Marcoleta. Di ba? Si Kong Marcoleta pa naman, marami pa naman sana sang gustong itanong doon. Para mahalungkat yung budget, pero bakit tinanggal nyo? Di ba? Isipin nyo yun, no? Talagang meron lang talaga silang, mayroon lang kayong pinapaboran pagdating sa budget? Pag kay BP Sara, kailangan natin pag-usapan ng todo-todo. Pero pag ibang budget, madaliin natin. As of now, siguro it wouldn't be prudent to answer the question because let's give them a little bit more time. Meron pa naman buong araw ng Martes at nandun pa naman po yung buong araw ng Miyerkules para humarap, dumating, ipaliwanag at wala naman po tayong dapat sarahang na pinto. Bukas na yun. Actually, mamaya. Maghihintay na naman kayo. Ipasa nyo na lang kung magkano yung budget na gusto nyo sa OBP. Yun na yun. Tama na ang pag-iyak. Sa tingin ko hindi na kayo sisiputin ni BP Sara. Sa mga ginawa nyo sa budget hearing, di ba? Yung mga kasamahan yung congressman dyan, sisiputin pa ba kayo nun? Hindi na siguro. Bahala na kayo. Sa pagkakataon para sa Office of Vice President na dumalo ng maayos sa plenary discussions ng kanilang budget. Dagdag ko lang po so the last time we checked, the holding group assigned for the officials of the Office of the Vice President, until now po wala pong ni isang opisyal na dumalo galing po sa Office of the Vice President. And as I mentioned earlier, we have the whole Tuesday to wait for them to appear and express that they are willing to attend this plenary debates on the sponsorship of the budget of the Office of the Vice President. Huli na lang from me, sir, kasi yesterday may si Congressman Well
during his manifestation na clear betrayal of public trust itong ginagawa daw po ng Vice Presidente na hindi umiiwas sa pagpapaliwanag ng how her office utilized the budget. Do you agree with that? And there are calls sa mga rally yesterday to impeach the Vice President. Your thoughts lang po. Magsalita kayo. Well, hindi naman kasi napag-uusapan dito sa House yung pag-i-impeach sa Vice President. Katulad nga na sinasabi ni Kong JJ kanina, we respect the Office of the Vice President and we are giving much leeway sa ating VP para i-defend at pumunta dito sa House para i-defend yung kanyang budget. So, sa majority, wala kaming napag-uusapan tungkol sa impeachment. Hindi natin iniisip yan. At ang importante... Hindi ako naniniwala. Sa mga ginawa nyo na pagtatanong kay BP Sara, doon papunta eh. Kung hindi man impeachment, baka pwede kayong maikaso. Di ba? Kasi yun yung tingin ng mga karamihan sa inyo dyan eh, na merong ginawang hocus-pocus sa budget ng OBP, sa Department of Education, di ba? Pero yung sinasabi ni BP Sara na pinapatong na 5 billion sa budget nila, tapos kinukuha ng Kongreso, asan? Wala naman kayong hinahanap na gano'n. No? Talaga nga naman eh, no? Sa amin ngayon is maipasa on time yung budget, including the budget of the Office of the Vice President. No? Ipasa nyo na lang kung magkano gusto nyo. Di ba? At maipakita sa tao na ang Kongreso nagtatrabaho, patuloy nagtatrabaho para may ahon ang kanilang nakikita ako nakikita ko yes, dinadaan nyo na lang sa parang tinatawag na trabaho pero iba yung tinatrabaho nyo. Si BP Sara ang tinatrabaho nyo. Kasi kung meron nga kayo nakikita na anomalya doon sa budget na ginamit nila, kasuhan nyo na lang. Huwag na kayo magtanong pa ng magtanong na alam nyo naman yung sagot. Sa tingin ko, alam nyo naman yung sagot. Buhay, no? Para makatulong tayo sa buhay ng ating mamamayan. At syempre, yan din yung gusto ng ating leader sa Kongreso, Speaker Martin Romualdez. Utos ba ni Romualdez yan? Gisahin si BP Sara. Pero yung budget para sa 2025, bilisan natin. Tanggalin natin yung mga congressman na baka magtanong na napakadami. Kagaya ni Kong Marcoleta. Kayo talaga no? Napaghahalataan talaga kayo eh. Porket ba sinabi ni BP Sara na kinokontrol ng 2 tao lang ang national budget natin, yung budget natin sa gobyerno. Todohin nyo na ang pagigisa kay BP Sara. Kayong ganyan, napag-aalataan eh. Tama na ang pamumulitika. Kaya nga sabi ni BP Sara, kayo na bahala. Doon sa budget, magkano yung bibigay nyo? Tatanggapin nila. Na maipasa agad ang budget dahil ang budget na ito budget na malaki ang may tutulong upang may angat ang buhay ng ating mga kababayan. Yun naman pala eh. Di ba? Pero bakit ang daming tanong na meron naman palang sagot? Siguro in addition to that po, yung konsepto po natin sa pagboboto, dito po nanggagaling yung concept of public trust. Kapag tayo po ay nagboboto, we as the public repose our trust and confidence that the elected official will uphold his or her constitutionally mandated duties. So when an official who is supposed to appear before the House and defend his or her budget fails to do so, to an extent, betrayal po of public trust yun. That is true. It is the betrayal of that duty, constitutional duty, for his or her... Pero parang ang nangyayari kasi kung public trust, isa naman din ako sa public people. Pero parang wala na akong tiwala sa inyo sa pagtatanong nyo. Yung dawi ng pagtatanong nyo kay BP Sara.
Wala eh. Pamumuliti ka eh. Di ba? Imbis kasi na mapabilis yung pagkatapos ng budget, hindi ganun yung nangyayari. Mas tumatagal. Bakit? Kasi kahit yung mga tapos na bagay na dapat ino-audit na lang at titingnan kung meron bang anomalyang ginagamit or nagamit or ginawa, eh itatanong pa rin. Di ba? Part in the budget process. But yung to the point naman po, ma'am, na sinasabi na impeachment, I think that's, yun nga po, as sabi ni Kong Jay, wala naman po yun on the table in the House, di man pinag-usapan, and you have to consider the degree of the public trust that has been betrayed. But just to be purely technically po, it is in a way betrayal of public trust. But whether it would amount to impeachment, masyadong malayo naman po yun. Yun na po masabi. Ganun ba? Totoo ba yan? Parang hindi ganun. For my part, I totally understand where Congressman Manuel is coming from. The frustration that he has felt in the past few weeks with regards to the issues confronting the Office of the Vice President with regards to their funds, fund management, and how it was utilized, and much more yesterday na nakaschedule po yung Office of the Vice President for plenary discussion. At yung hindi po pagsipot dito ay talaga namang Nano? I mean, pagpapakita po, personally, I'm disappointed. I mean, I would have... Kasi wala kayo nag-isa. Disappointed kayo. Eh, paano pa si BP Sara? Gaano siya ka-disappointed sa inyo? Expected more? I mean, this is such an important part in the budgetary process. And if you can see, and if you have seen in the past few days, weeks, secretaries are here waiting for more than 10 hours just so that their department can be presented in plenary. And no one is excused from this process. So I do understand the frustration. Eh, kung wala kayo bibigay na budget, edi wala. Pero kayo na nga bahala daw eh. Baka di nyo ba maintindihan yun? Of Congressman Manuel, and I do respect where he's coming from. And with regards to that, I'm still hopeful na sana itong mga darating na araw naman, di ba? Dumating, magpaliwanag para matapos. Nako, parang hindi na pupunta. na po natin ito. Thank you. Next up, we have a question from Billy Vegas, Mapabante Politico. Magandang umaga po. Hingi na po na reaction kasi it appears po based dun sa mga lumabas sa social media na galing sa beach si VP. So nakapunta siya sa beach pero hindi siya nakarating sa budget deliberation. So ano pong thoughts niyo doon? Kung totoo man yun, sir, mapasana all ka na lang talaga. Kasi kami, dire-diretso po yung trabaho dito sa house. Siyempre, napaka-importante nga po. Okay, natigil yung pagtatrabaho nyo kay BP Sara, di ba? Sayang. Malaking kasinungalingan yon yung sa beach. Naku, kaya magpapaniwala ka agad doon. Nung na-highlight na exercise ng budget deliberations. Clear naman po sa statements ko from previous na press cons na hindi namin napag-uusapan yung impeachment. Pero parang ang dating tuloy sa mga nangyayari sa pag-snub po sa mga hearings, sa pag-walkout po sa hearings, sa hindi naman siya nag-walkout doon sa hearing Yung hearing na nangyari, yung nakaraan. Nagpaalam naman siya noon at pinayagan siya. Take ng oath sa hindi pag-defend ng budget. Tinan nyo? Pati yung mga bagay na yon na tama naman si BP Sara, pinapalabas nyo pa na parang mali. Tama naman siya na di siya mag-oath Witness ba siya? Hindi naman, di ba? Kayo talaga? Tapos gusto nyo pumunta si BP Sara dyan sa Congress budget hearing nyo? Tingnan nyo. Alam nyo sa sarili nyo, tama naman yung ginawa ni BP Sara na hindi pag-oath. Kasi hindi naman siya witness. Resource person nyo siya. Talaga itong mga congressman na to, no? Makahanap lang talaga ng butas kay BP Sara. Pero yung sinasabi ni BP Sara na merong kumukontrol sa budget natin, wala kayo, tahimik kayo.
parang hindi po siya interesado sa trabaho at sa pagiging active po bilang vice. Nagtatrabaho nga yung tao eh. Kahit sino naman siguro, kung kayo din sa sarili nyo, di ba alam nyo na kayo tinatrabaho lang dyan, tinatrabaho kayo as personal, baka di rin kayo pumunta. Tigilan na kasi yung pamumulitika. Trabaho lang. Di ba? At sana, fair sa lahat. Nakikitaan kasi kayo ng biases eh. Bias eh. Di ba? Nakikita kasi bias kayo. Kung sino lang yung dapat yung gisahin, yun lang. Kung sino lang yung dapat yung halongkatin, yun lang. President, siguro, ewan ko, baka ako lang to, baka magpa-file siya o tatakbo siya. Baka ibang gusto niyang position. Kaya medyo ibang treatment niya sa Office of the Vice President. Well, for me, no, nakaka-disappoint, no, because we expect so much from her. At nakakalungkot dahil talagang nakita naman natin na yung mga kasamahan natin, kami dito sa Kongreso, nagtatrabaho talaga ng ng hanggang madaling araw. Sayang nga lang pasahod namin sa inyo eh. Dahil sa isang tao lang kayo pumapokus. Pero yung ibang departamento na malaki ang anomalyang nangyayari, PhilHealth, ang bilis ang budget. Hindi nyo masyadong pinagpapapansin. Ewan ko talaga sa inyo. Dismayado pa kayo niyan. Kami ang dapat madismaya sa inyo. Kasi kung meron kayong binubusisi, dapat lahat. Wala kayong pinipili. Busisi lahat. Kasi kami nagtatanong din kung bakit ganyan lang yung ginagawa nyo. Kay BP Sara lang kayo nakatuon ngayon. Sa budget lang ng OBP kayo nakatuon. Ang daming budget dyan na ibang departamento na malaki ang nawawala sa atin. Maraming question. Ang laki-laki ng budget pero walang nangyayari. Tapos merong mga budget na dapat nakalagay sa mas priority, inililipat tuloy doon sa hindi na priority. Tapos ang laki-laki ng budget natin doon. Ewan ko talaga sa inyo. Napaghahalataan talaga kayo. Para maipasa yung batas. At yun nga, ipinagpaliban yung budget niya kahapon. Tapos, kung totoo man, malalaman natin na siya ay naliligo sa beach, nagbi-beach, no? Nagpapakasarap. Samantalang yung mga tao dito sa Kongreso, nagpapakahirap, no? Para ipasa yung budget for 2025. Talagang nakaka-frustrate. Napapakahirap para ibayad sa budget na 2025. Yung 6 trillion nga, gusto nyong madaliin. Tinanggal nyo yung mga tao, yung mga congressman, kagaya ni Kong Marcoleta, na madami sanang itatanong. Ewan ko talaga sa inyo. No? Talagang sana humarap na lang siya rito, no? Tapusin natin yung budget hearing, pumunta siya dito, i-defend yung budget ng OVP, gawin. Na nga daw bahala. Ba't hindi nyo ba talaga maintindihan yun? Ang dami nyo nang iniiyak dyan. Kayo na nga bahala eh. Magkano yung bibigay nyo? Yung kanyang mandated constitutional na responsibility na i-defend yung budget ng OVP. Ang dami nyong gustong ipatanggal. Isa na dun yung babae. Sino ba pangalan? Nakalimutan ko lagi pangalan nun. Pasensya na mga master. Nawawala lagi sa utak ko. Pero yung convicted, sa kasong pag ng mga bata, pagre-recruit. Ano ba pangalan nun? Nakalimutan ko lagi. Basta yun. Ano talaga sa mga to? OVP. So, nakakalungkot na nagkaroon tayo ng Vice President na talagang kinakalimutan yung kanyang trabaho at yung kanyang responsibilidad. Nakakalungkot din na merong mga ganyang klaseng congressman dyan sa Kongreso na kung saan may pinipili lang na busisiin ng husto yung budget. Dapat kasi lahat na gawin, no, yung kanyang constitutionally mandate na trabaho.
para lamang mag-beach, no? Kung totoo man yun. For my part, this is bigger than the Vice President per se. Ang daming personnel, ang daming tao, ang daming mga empleyado na nasa ilalim ng Office of the Vice President. So dapat iniisip din nila yung kalagayan nito kasi kung walang budget to, paano yung sweldo? Yan nga yung iniisip nila, di ba? Pero yung mga ibang congressman yan gusto pang kaltasan yung budget. Kayo talaga, hindi ko talaga kayo maintindihan. Ano ba talagang gusto nyo ipalabas? Ewan ko talaga sa inyo. Nila sa susunod na taon, paano yung operating expense ng Office of the Vice President kung wala sila? So I mean, this is not a matter of personality, but a matter of position that she has been elected to and that she needs to hold dear to her heart, especially the responsibilities that come with it. And some of those responsibilities may be difficult. Some of those responsibilities may be hard. But those are responsibilities that have to be done. And one of those responsibilities is coming to Congress, standing for your agency, and supporting your budget. So, with regards to the photo in the beach, hindi ko pa po kasi, although I've seen the article, seems like it's a nice beach. Siguro, pag may time tayong lahat, at wala na tayong masyadong gawa. Tingnan nyo, talagang walang katotohanan yun. Huwag kayo maniwala sa fake news. Talaga nga naman talaga, no? Ayusin nyo kasi yung trabaho nyo. Huwag lang kasi kayo mag-focus sa iisang tao. Ito kasi ang mahirap eh. Wala namang problema sana na pag-usapan yung budget. Wala naman talaga. Maganda nga na pinabinubusisi yan. Maganda yun eh. Pero kasi kung pinopolitika yung budget, ang pangit. At saka ito pa, nagpo-focus lang kayo sa isang tao. Pagdating naman sa ibang budget, ganyan ba kayo? Hindi naman, di ba? Huwag nyo na kami lokohin. Basang-basa na namin kayo sa hinaba-haba ng mga hearing nyo dyan sa OBP, sa Department pa lang of Education. Basa na namin. Hindi tama yung ginagawa nyo. Kasi nga, dyan lang kayo nakapokus kay BP Sara. Okay lang sana kung ganyan kayo sa lahat, nakikita namin. Ay ba, ganito pala to sa lahat. Maganda yan. Kaso hindi. Hindi kayo ganun. Huwag na tayo magplastikan. Diyan lang kayo kay BP Sara ganyan. Kaya yan tuloy ayaw na kayong puntahan. Politika nga talaga, no? Maganda makapunta din tayo doon para makita natin. I think right now, siguro nasa level na po ng frustration. Oh, so she doesn't show up or send a legal representative. I'm not very familiar with the process, but she doesn't have to show up here personally, diba? It's not in the rules. But yes. authorized representative has to be here. So, paano kung walang mangyari doon until tomorrow? What's the mood in the House? I think we'll definitely cross the bridge once we get there. You made an excellent point. I think it was 2 years ago, and may her soul rest in peace. Secretary Toots Ople, I was defending the budget ng DMW. She wasn't available for plenary debates because she was in the Kingdom of Saudi Arabia at ina-address niya yung issue ng mga OFWs natin doon na hindi pa nababayaran. Kaso lang, nagpadala siya ng sulat at nagpaliwanag siya kung bakit hindi siya makadalo. At bagamat hindi po siya nakadalo, kumpleto naman po yung mga USEC at ASECs ng DMW na nandoon. So, doon tinanggap po yun ng plenary. Now, with regards to the second part of your question, kung ngayon at bukas hindi pa rin siya dumalo, again, tulad ng sinabi ko kanina, I cannot preempt the actions of the House members. It will have to be discussed by Congress and by all of us kung ano po ang mangyayari sa budget ng Office of the Vice President. So at kayo na nga daw bahala. Yan, dapat gano'n na ginawa nyo agad. Kayo na bahala. the bare minimum, you'll be satisfied with her sending a letter of explanation and sending an authorized representative? Well, I think I'll be satisfied with whatever. I mean, when I say whatever is legally binding for us to actually continue on with the budget proceedings. I think for her part and for any agency's part, alam na naman po nila kung anong kailangan nilang gawin para makapag-progress na po tayo sa budget process.
Ang problema po kasi hindi natin masagutan diretso 'yan kasi first time lang po mangyayari ito na isang departamento walang ipinadalang representative, hindi nagpakita yung kanyang mga tauhan, no? So first time nangyari ito at tama naman po si Kong JJ na talagang kailangan pag-usapan, no, ng majority at miyembro ng Kongreso kung anong gagawin, no? Dahil nga first time nangyari ito na walang representative, wala yung department head, no? Na hindi sila Pero yun na nga eh. Kayo na nga, yung umpisa pa lang sinabihan naman na kayo eh. Kayo na lang bahala. Hindi niya na i-depend yung budget niya. Kasi nga, kung ano-ano lang naman itatanong doon eh, pamumuliti ka lang. Ewan ko talaga sa inyo, ba't hindi kayo makaintindi ng ganon? Hindi na nga niya i-defend eh. Kayo na nga yung bahala. Ba't hindi niya ba maintindihan yun? Mayroon ba intindihin yun? Di ba? umattend, no, sa budget hearing ng kanilang departamento. Well, just to give a reaction on that matter. So unang-una, naghintay po yung miyembro ng House of Representatives, no, for the Vice President to appear before the plenary and help the sponsor to answer the questions. So there are photos and even videos circulating that on the Monday morning, nandun po siya sa isang okay, maniwala dun ha. Fake news yun. Beach, no, in Camarines Norte. Sa amin po yun, sa Bicol Region. So maganda kasi na-promote pa po yung Calaguas Beach. In other words, ibig sabihin po nito, wala ho talagang intensyon, no, na dumalo dito po sa pagdinig sa plenaryo upang i-sponsor at i-defend ang budget po ng OBP. Sapagkat kung meron po siyang intensyon, hungo talaga dito sa mga to. But, nawala na ba sa isip nyo na hindi na nga daw niya i-defend yung budget? Papabayaan na lang niya. Bakit, di ba? Ano pang iniiyak-iyak nyo dyan? Nag-press conference pa kayo ng ganyan. Ewan ko talaga sa inyo. Dapat Sunday man lang nandito na po siya sa Manila. O kaya naman, nakipag-communicate po siya sa office ni Congressman Adjong para magkaroon po ng briefing at i-prepare man lang at mapaghandaan po ng budget sponsor ang mga katanungan itatanong po sa OBP. So, pangalawa, consistent naman po yung Vice President natin. In fairness to her, consistent in the sense na hindi po siya dumalo nung Committee on Appropriations Budget hearing, pati po dito sa plenary, hindi rin po dumalo. So kung ganyan po, it shows that she's not interested with her duties and functions as the Vice President of the Philippines. Kasi nga naman, ganyan ang ginagawa nyo. Ewan ko talaga sa inyo. Huwag nyo na nga kami lokohin. Ako personally, huwag nyo na nga ako lokohin. Kitang-kita ako naman na dyan lang kayo nagpo-focus sa OBP budget. Pero sa ibang budget, gusto nyong pabilisin. Kagaya nung sinasabi ni Kong Marcoleta. Isipin nyo, trillion ang usapan doon ha, hindi billion ha. Pero gustong pabilisin. Kung ganyan po yung lumalabas, probably we can ask her to step down as the Vice President. Oh, di ba? Naku naman. Yung impeachment pa rin. Alam ko naman na gusto niyo, alam ko naman, no? Ako, sa tingin ko pinag-uusapan niya yan. Impeach na lang natin to kasi kung ganyan lang naman din yung ginagawa. Pero sabi niya ni BP Sara, kayo na bahala. Hihintayin naman niya yung reklamo niyo eh. Pero sana naman, yung reklamo din niya, pag-usapan nyo. Ewan ko talaga sa inyo. Kasi nakikita natin hindi naman po siya dumadalo sa mga pandinig dito po sa Kongreso. So, ano po ibig sabihin nito? Hindi na dumalo naman siya. Kaso nga lang ganyan yung nangyayari. Pamumuliti ka. Po siya interesado at mas pinili niya pa po bumunta sa isang beach resort kaysa dumalo po dito sa pagdinig. Oh, gamitin nyo ng gamitin. Fake news yan. Sa kanya pong budget. So I guess it's the Filipino people. It's up to them, no, to judge the... Kita-kita naman namin. Huwag kayong mag-alala. Okay lang sana kung ganyan kayo sa lahat kaso hindi. May pinipili lang kayo. Vice President. Yun na lang po siguro ang mga reaction ko po dyan. You're asking her. No, anyway mga master. Kung gusto nyo panoorin tong press conference nila ng pag-iiyak, panoorin nyo na lang sa YouTube channel naman niya ng House of Representatives. Panoorin nyo na lang doon.
Pero ako, masasabi ko talaga, kung ganyan lang din naman ang ginagawa nila kay VP Sara sa budget hearing, wag na siyang pumunta. Hayaan na lang niya tong mga to. Di ba? Total, kay VP Sara lang naman nila ginagawa yan eh. Hindi naman sa lahat. Huwag na nga tayo maglokohan, nasasabihin, itong si VP Sara, napakabastos talaga nito dahil hindi pumupunta dyan. Okay lang nga sana kung sa lahat ginagawa yan. Wala kaming angal sana. Wala kang pwedeng ibangga na, dapat gawin ni VP Sara yan kasi lahat naman tinatanong ng ganyan. Kaso hindi. Pili ang binibigyan nila ng ganyan. Pili lang. Di ba? Piling-pili. Kaya kung ako din, di ako pupunta dyan. Hayaan ko na kayo. Doon na lang ako sa Senado. Kasi kahit yung Senado, may nakikita sa inyong anomalya. Pagdating sa budget, ewan ko talaga sa inyo. Yung patong-patong sa budget, ayaw nyong pag-usapan. Pero yung kay VP Sara na paglustay tuloy sa paggamit ng budget, na sinasabi nyong nilustay, ng ganong kabilis, nahalungkat nyo. Ewan ko talaga sa inyo. Yung PhilHealth, asikasuhin nyo. Yung flood control, asikasuhin nyo. Putik yan, hindi namin ramdam yung budget na yon. Saan na pupunta? Todo-todo pa rin yung baha. Binabaha pa rin tayo. Sa PhilHealth, yung para sa mga mahihirap nating kababayan na medication, saan na pupunta? Ewan ko talaga sa inyo. Anong kating nyo lahat? Magkakasundo tayo. Pero kung nagpo-focus lang kayo sa iisang tao, talo-talo tayo. Bahala kayo dyan. Anyway mga master, agad dito na lang tayo at maraming salamat sa pagsama sa ating video, no? Ingat kayo palagi. God bless po sa inyong lahat. Paalam po. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Mas takalan ang pangalan, laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Mas takalan ang pangalan, laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao.